Hello, Kahugot! Welcome to Kahugot TV. Pasensya na kung medyo awkward yung ating itsura ngayon. Nasa bukid tayo pero naka-headset ako. Ito po kasi ang gamit kong mic, Kahugot. Para sa ganun ay malinaw at malakas nyo ako mapakinggan. Anyway, marami po ang nagalit o ilan ay nagalit kay AP matapos mapakinggan ang kwento ni Abiel. At yan ay hindi natin maiiwasan, Kahugot, pero tandaan natin na ang coin ay may dalawang side at isang side pa lang ang napapakinggan nyo, yung side pa lang ni Abiel. And I'd like to thank you, Jeline and Ariane, sa pagbibigay ng tip kay AP na nabasa na ang kwento ni Abiel at yan po ang naging dahilan upang pakinggan naman ni AP o Angela Pauline ang kwento ni Abiel na siyang nagtulak sa kanya upang makasulat ng kanyang maikling kwento upang maihayag niya ang kanyang side of the story. At ito ang tampok natin ngayon dito sa Kahugot TV. Pero bago yan, sa mga hindi pa subscribe dito sa ating channel, please subscribe. Ganun din sa ating isa pang channel, ang DKB. And please like and share and follow our Facebook page, Kuya Bono. At narito na mga Kahugot, ang tampok nating kwento dito sa Kahugot TV. Ang part 2 ng story ni AP o Angela Pauline na hatid ng Kahugot TV, the Kahugot YouTube channel. Dear Kuya Bono, magandang oras po sa lahat. Ako po si AP, Angela Pauline. Opo, nagbago na po ako. Iba na po ang buhay ko ngayon. Marangya na, di tulad ng dati, at hindi ko maaaring kalimutan na malaki ang utang na loob ko kay Abiel para marating ko ang kinaroroonan ko ngayon. Year 2011 pa lang noong magplano na kaming magpakasal. Ito ay dahil sa nararamdaman ko na wala na akong ibang kailangan sa buhay ko, kundi si Abiel. Siya ang lahat sa akin. At sa mga katangian niya ay alam kong mahirap nang makakita ng ibang lalaking kagaya niya. At tiyak ako na manghihinayang ako kapag nawala ang isang kagaya niya sa buhay ko. Pero kinausap ako ng tatay ni Abiel na kung pwede daw ay ipagpaliban daw muna namin ang kasal dahil gusto nila na sila ang gagastos para sa kasal namin. Para sa akin, Kuya Bono, hindi na mahalaga kung sino ang gagastos. Magbibigay naman si Papa ng tulong para sa kasal at simpleng kasal lang naman ang gusto ko, kaya yung 100,000 sana na ibibigay ni Papa, sapat na yun. Pero inunawa ko sila. Si Abiel at ang tatay niya kasi prinsipyo yun eh. At ang prinsipyo ay isang bagay na hindi mo matutumbasan ng pera. Kaya po sumang-ayon ako na i-postpone muna ang kasal. At iyon ay isang bagay na ipinagtaka naman ng papa ko. Bakit daw? Tanong ni Papa noon. Hindi daw po tama na tayo ang gagastos sa kasal. Wala naman silang panggastos di ba? Mag-iipon daw po muna sila. Ganun ba? Di mabuti pa, habang naghihintay ka ng kasal nyo, mag-business muna kayo ni TJ.
Inaalok niya akong mag-invest sa business na itatayo niya. Kaso hindi ko na maharap dahil marami na kaming business ventures ng daddy niya. At lahat ng business namin successful. Kayo naman ni TJ ang mag-partner sa negosyo. Ako ang bahala sa capital. What can you say, anak? Pag-iisipan ko po, Papa. Sagot ko, pero ang totoo, hindi ko gusto ang idea na yon. Kasi alam kong pilit nila kaming pinagdidikit ni TJ. Kahit paminsanan ko nang sinabi noon kay Papa na committed na ako kay Abiel. Kaya noong tawagan ako ng tita ni Angela na nagtatrabaho sa Canada ay mas pinili ko yon. Ayaw kasi ni Angela ang mag-abroad. At ako din naman sana, kaya lang sa kagustuhan kong huwag ma-involve kay TJ at sa mga pakanan ni na Papa, sinunggaban ko ang job offer sa Canada. Total, maganda ang offer na trabaho doon. Pati compensation at naniniwala din ako na madidevelop ako ng husto doon as a young professional. Hindi lahat ng fresh graduate ay nagkakaroon ng ganong opportunity, Kuya Bono, kaya sinunggaban ko ito. Pero hindi madali para sa akin yun, Kuya Bono, dahil hindi ako sanay na malayo ako kay Abiel. Kaya lang naisip ko din, hindi lang naman para sa akin yun, kundi para sa aming dalawa ni Abiel, lalo na't ikakasal na kami. At marami akong pangarap para sa aming dalawa. At ang pagtatrabaho sa abroad ay isang paraan para matupad ang mga ito.
Winnipeg sa Ontario. Sa eroplano pa lang ay kulang 3 oras na ang biyahe at iyon ang nakatulong para maiwasan ko ng tuluyan si Georgie physically. Yung mga text at tawag niya ay madali na lang baliwalahin. Magre-reply ako pag gusto ko at sasagutin ko ang call niya kapag may free time ako. Hanggang sa tingin ko ay nagsawa na din siya at tinigilan niya na ako. At iyon ay isang bagay na ipinagpasalamat ko. Sa Ontario ay naging assistant manager ako. Ang naging boss ko ay isang Egyptian, si Horus. Noong una ko pa lang siya makita ay hindi ko naiwasan ang mapahanga sa kagwapuhan at kakisigan niya. Kaya lang seryoso siyang tao at istrikto sa kanyang pamumuno. Si Elsa ang nag-iisang Pinay sa sub-office namin at nasa finance department siya. Naging ka-vibes ko naman kaagad si Elsa at siya ang lagi kong kasabay sa pagla-lunch. Sa kanya din ako nakikisakay sa pagpasok at pag-uwi dahil may sarili siyang kotse. Ilang bloke lang kasi ang layo ng bahay nila sa apartment ko. May asawa na si Elsa noon at isang Canadian ang kanyang mister. First week ng December noong panay ang overtime namin dahil naghahabol kami sa aming year-end report na kailangang maisubmit bago mag-Christmas. December 13 ng gabi pinag-overtime ako ni boss namin dahil i-review daw namin ang mga reports. Siya na lang daw ang maghahatid sa akin. Nag-order din siya ng pagkain noon kaya doon na kami nag-dinner. 2 lang kami. Pasado 12:00 ng madaling araw nung matapos namin ang trabaho namin at nag-aayos na ako sa table ko nung lapitan ako ni boss. Kinabig niya ako sa bewang ko tsaka sinabing, "I like you, Angela." Sabi niya bago niya ako mabilis na hinalikan. Nagulat ako at saglit na natangay pero agad ko ring na-realize na mali yun kaya tinulak ko siya pero masyadong malaki ang katawan niya at masyado siyang malakas kaya't baliwala ang pagtulak ko sa kanya. "No sir, please don't do this." Pakiusap ko sa kanya pero ang sabi niya, "Angela, I'm single. Sir, I'm engaged." Sabi ko pero muli niya akong niyakap. At kahit anong alagwa ko ay wala akong nagawa kundi magsisigaw pero tinakpan niya ang bibig ko habang hinuhubad ang suot ko. Nanlaban pa rin ako, nagsisigaw pero sinampal niya ako ng napakalakas. "Do I have to knock you down?" Galit na sabi niya sa akin sabay amban ng suntok sa mukha ko. Natakot ako Kuya Bono kasi ang laki ng kamao niya. Nagmakaawa pa rin ako pero hindi niya ako pinakinggan. Hanggang sa dahil sa matinding takot ay hinayaan ko na lang siya. Sobrang paghihina ko nung matapos siya. Umiiyak pa rin ako pero nagawa kong magbanta sa kanya. "You will pay for this," sabi ko. "I'm ready for whatever action you might make, Angela." Sabi niya habang sinusuot ang damit niya. "But if you can stay sane, we can settle this,"
I am willing to marry you. Sabi pa niya. Inayos ko na rin ang sarili ko noon, Kuya Bono, at kahit natakot pa rin ako sa kanya at namumuhi ay sumakay pa rin ako sa kotse niya at nagpahatid ako sa apartment ko. Wala naman na kasi ako masasakyang iba. Nung bago ako bumaba ay hinawakan niya ang kamay ko at ang sabi niya, "Marry me, Angela." Tinabig ko ang kamay niya at ang sabi ko, "You cannot marry me because you are going to rot in prison." Hindi ako nakatulog ng madaling araw na yon hanggang sa muling sumikat ang araw at mahapdi na ang mga mata ko sa kakaiyak. Wala akong pinagsabihan sa nangyari kasi hindi ako handa na maging usap-usapan ng lahat. Tumawag na lang ako sa HR noon at nagpaalam ako na hindi ako makakapasok. Nung sumunod na araw nasa apartment lang ako at noon tumawag si Abiel. December 16, 2014 noon. Matagal na nagri-ring ang cellphone ko at agad kong nakita na si Abiel ang tumatawag, ngunit parang hindi ako handang makausap siya. Alam ko kasing tatanungin niya kung kailan ako uuwi. Ring ng ring at talagang porsigido siyang kausapin ako, kaya't sinagot ko na rin, pero hindi ko na itago ang lungkot ko noong marinig ko ang boses niya. "Okay ka lang ba dyan?" tanong niya. "Hindi, Abiel. May malaki akong problema dito. Hindi ko alam kung anong gagawin ko." "Umuwi ka na kasi. 16 na oh. Sabi mo uuwi ka ng December, di ba? Nandito na ako sa Cagayan. Hinihintay kita dito." "Abiel, hindi na ako makakauwi." "I'm sorry, Abiel." Umagos na noon ang masaganang luha mula sa mga mata ko habang bumubuelo ako para magkwento sa kanya. Nagawa kong ilahad sa kanya ang mga pangyayari. Umiiyak din siya habang nagkukwento ako hanggang sa, "Umuwi ka muna dito para makapag-isip kang mabuti. At kung pipiliin mong pakasalan yung boss mo, edi sige, ganun talaga. Pero kung ako ang pipiliin mo, okay lang din. Tatanggapin pa rin kita ng buong buo, AP." Ewan ko, Abiel. Pakiramdam ko, may kasalanan din ako. Ba't ko nahayaang mangyari yun? Lalaki yun, malakas. Wala ka talagang laban doon. Pasalamat ka pa at dangal mo lang ang kinuha niya, hindi ang buhay mo. Muslim yun, di ba? Madali lang sa kanila ang pumatay. Ang mahalaga, buhay ka, AP. Sana nga namatay na lang ako, Abiel. Sana lumaban ako hanggang sa mamatay ako. AP, tama na. Nangyari na yon. Wala tayong magagawa doon. Meron pa, Abiel. Idedemanda ko siya at titiyakan kong mabubulok siya sa kulungan. Pang-apat na araw ko nang hindi pumapasok nang dumating si Horus at may dalang bulaklak. Mabilis kong sinarado ang pinto nung makita ko siya, pero nagmakaawa siyang buksan ko ito at mag-uusap daw kami. Ang tagal niya doon pero hindi ko siya pinagbuksan. Hanggang sa tumigil siya at noong silipin ko ay wala na siya sa labas. Kaya lang kinagabihan ay tumatawag siya. Hindi ko pa rin sinasagot. May nag-doorbell ulit nung pasado 9:00 ng gabi.
Hindi ko pinagbuksan pero tumawag si Elsa at sinabi niyang siya ang nasa labas. Pinagbuksan ko siya. Ano bang sakit mo? Bungad niya sa akin. My God, Angela, you don't really look good. Halika na, dalhin kita sa ospital. Wag na, Elsa. Angela, kailangan mong gumaling kasi baka ma-promote ka as manager. Nag-tender na ng resignation si Sir Horus. At ikaw ang assistant manager, so malaki ang chance mong maging manager. Nagulat ako sa balitang yun ni Elsa. Bakit siya nag-resign? Moral call daw and religious obligation daw. Siguro may kinalaman sa pagiging Muslim niya. Hindi ko masyadong maintindihan yun, pero sabi ng HR, moral call and religious obligation, ganun-ganon. Noon, Kuya Bono, ay nataranta ako. Saglit ako nagpaalam kay Elsa. Pumasok ako sa kwarto ko at tinawagan ko si Horus. Agad niyang sinagot at ang bungad niya ay, "Oh, thank you. You finally called. What is your plan? Are you going to escape?" Tanong ko. "No, Angela." "Then why did you resign?" "I will surrender myself to the religious court. This is my moral obligation. Because I have committed a sin. The punishment may be life sentence or life imprisonment. Whatever it may be, I'm ready. Because I am a sinner, and I have to surrender my life to pay for my sin." Noon, Kuya Bono, ay nalito ako at sa kalituhan ko ay nakapagsabi ako kay Elsa. Nabigla si Elsa pero halos maluha siya noong muli siyang magkwento. Kaya pala umiiyak si Sir Horus na magpaalam sa amin. Nagsorry pa siya sa lahat daw ng nagawa niyang mali at sa mga mali niyang pakikitungo sa amin. Tapos sinundo siya ng mga Muslim din na matatanda. Siguro ikukulong na siya, tapos lilitisin. Anong gagawin ko, Elsa? Ewan ko, Angela. Ano bang pwede mong gawin? Elsa, kapag binitay siya, parang kargo di konsensya ko yun, di ba? May nagawa naman siyang kasalanan sa'yo, di ba? Ganun talaga yon. Mabigat na kasalanan para sa kanila ang manggahasa. Kaya tiyak, bibitayin yun. Ang tagal pa namin nag-usap ni Elsa nang tumawag ang mister niya at pinapauwi na siya. Sumama ka na lang kayo sa bahay. Doon ka na lang matulog. Huwag na, Elsa. Salamat sa pag-aalala pero kaya ko to. Kasi baka kung anong maisipan mong gawin eh. Hindi, Elsa. Okay lang ako. Sabi ko na lang pero sa totoo lang, hindi nga nawala sa isipan ko ang mag-suicide, Kuya Bono. Kaya lang, natatakot naman ako kasi ayaw ko namang mapunta sa impyerno. Nung wala na si Elsa ay sinikap ko na lang kumalma. Hanggang sa nagdasal na lang ako at hiniling ko na lang sa Diyos na liwanagan niya ang isipan ko at kalamayin niya ang loob ko.
Kinabukasan tinanghali ako ng gising. Nakagisnan ko ang missed call at text message ni Mr. Edwards, ang aming area manager. Pinagre-report ako sa office para daw sa evaluation ko kasi candidate ako for promotion as sub-office manager. Pero sinabi kong hindi pa ako okay at hindi rin ako interesado sa position na maging manager. Sinabi ko na lang na masyado pa akong bata para sa position na yon. Sumunod na tumawag sa akin ay nagpakilalang isang sheikh o may katungkulan sa Islam. Iniimbitahan ako sa opisina niya para daw formal akong makapagsampa ng reklamo laban kay Horus. Nagpunta ako, Kuya Bono, at doon ay nakita ko si Horus. Nakadetain na siya. Hindi naman ito parang kulungan. Basta nakalock siya sa loob at may malaking salamin kung saan nakikita siya. Naka-t-shirt na lang siya ng puti at puting parang pajama. Wala na ang matikas niyang porma at malamlam ang dating mabalasik na mga mata. Nilapitan ko siya. Humarap naman sa akin pero hindi siya makatingin ng diretso sa mga mata ko. I'm sorry, Angela. Narinig kong sabi niya sa mababang tinig. Hindi gaya ng boses niya sa opisina na laging malakas at makapangyarihan. Just tell them that I rape you. I'm ready to pay for my sin. Sabi pa niya. Do you think dying is enough to pay for your sin? I know it's not enough for my physical body to pay, but my soul is also going to be burned in hell. I just want to know why you did that to me. Because I like you. You like me? That's why you raped me? Tanong ko pero hindi siya sumagot. And one thing more. Why in the world that after you raped me, you said you're going to marry me? Is that because you want to cover your sin? Noon, Kuya Bono, ay tumingin siya sa mga mata ko. At ang sabi niya, No, Angela. I was asking you to marry me because I want you to be my wife, my partner in life, and be a mother to my children. Bago ako makasagot kay Horus ay tinawag ako ng isang opisyal nila. Pinaupo ako sa harap nila. 3 silang matatandang mahahaba ang balbas ang humarap sa akin. Okay, Angela. Just answer our question correctly and with all honesty. We will write and record all your answers. Okay. Now, the first question is, did Horus rape you? Bago ako sumagot, Kuya Bon, ay sinulyapan ko si Horus. Nakasalampak siya sa sahig at nakayuko. Answer us, Miss Angela, did Horus rape you? Tanong niya ulit at iyon ay sinagot ko ng, No, he did not rape me. Nawalan ng kredibilidad ang confession ni Horus sa kanilang korte. Ang sabi ko sa kanya, makakalaya na siya sa bitay, pero hindi sa akin. Sinabi ko sa kanya na pakasalan niya ako at sa akin siya magdusa kasi sa akin siya may kasalanan.
Tinalikuran niya ang Islam, Kuya Bono, at iyon ay utos ko sa kanya. Nagpakasal kami sa Canada. Kasamahang pastor ni Tito Marco ang nagkasal sa amin. Naging sunod-sunuran si Horus sa mga gusto ko, Kuya Bono. Hindi maganda ang mga ugaling pinakita ko sa kanya nung una. Yung lungkot ko, yung sama ng loob ko na hindi si Abiel ang pinakasalan ko ay kinonvert ko sa galit. At ang galit na yun ay pinapadama ko kay Horus. Hindi na muling tumawag si Abiel mula nung magkwento ako sa kanya tungkol sa pagkakagahasa ko. Hindi na rin ako tumawag dahil sa totoo lang, pakiramdam ko hindi na talaga ako karapat-dapat para sa kanya. Si Abiel, Kuya Bono, para sa akin noon ay isang napakadakilang lalaki. Kahit simple siya, pero napakalinis ng pagtingin ko sa kanya. Hindi ko makapayong tamang salita para i-describe ko si Abiel. Madalang lang ang lalaking kagaya niya. Ibinuhos niya ang buhay niya sa akin at para sa pangarap ko, tapos sa huli ay hindi ako sa kanya mapupunta. Walang katumbas, Kuya Bono, yung sakit sa dibdib ko kasi nababalutan ito ng pagkakonsensya. Pakiramdam ko ang sama-sama akong tao. Pakiramdam ko napakawalang utang na loob ko. Napapaluha ako kapag naalala ko lahat ng sakripisyo ni Abiel sa akin, lalo na noong wala akong kakampi sa mundo. Inalay niya ang buhay niya sa akin, tapos tatalikuran ko lang pala. Hanggang nung kinakasal na ako kay Horus ay si Abiel ang nasa isipan ko, Kuya Bono, at umiiyak ako. Kaya lang kung kakausapin ko pa si Abiel tungkol sa pinagdadaanan ko noon, parang idadamay ko lang siya sa mga paghihirap ko na wala namang solusyon. Isa pa, nahihiya na rin ako sa kanya. Napakatino niyang lalaki sa paningin ko noon, kaya pakiramdam ko hindi talaga ako karapat-dapat na para sa kanya. Pakiramdam ko masyado na akong umabusok kapag inuwian ko pa siya. Pakasal sa kanya kahit na hindi na ako malinis. Inalay na nga niya ang buhay niya sa akin. Nagpakatino siya para sa akin, pero ang mapupunta pa sa kanya ay tira-tira na lang ng iba. Binasag na ng iba yung iniingatan kong iaalay ko dapat sa kanya. Gusto ko nang maging patas kay Abiel. Gusto kong makatagpo siya ng iba, yung karapat-dapat para sa kanya. Kaya hindi na ako umuwi. At yung lalaking nakabasag sa akin na lang ang pinanagot ko sa nasira kong dangal. Pagkatapos ng kasal ay hindi muna kami nagsama ni Horus. Pero dahil sa wala na siyang trabaho, ay hiniling niya sa akin na umuwi kami dito sa Cairo, Egypt at mag-business na lang daw kami. Ang sabi pa niya ay wala na daw talaga sa isipan niyang umuwi ng Egypt kahit kailan dahil sa hindi magandang kwento sa kanyang pamilya. Pero napag-isip-isip daw niya na hindi niya kailanman matatalikuran ng katotohanang doon siya galing sa kanyang pamilya. Hanggang sa magkwento pa siya, ang sabi niya ay mayroon daw siyang tiyahin na Pilipina din. Asawa daw ng tito niyang kinasusuklaman niya. Tinanong ko kung bakit niya kinasusuklaman ng tito niyang may asawang Pilipina. He abused me when I was young and small. Tinanong ko pa siya kung anong klaseng pang-aabuso ang ginawa sa kanya. Maluha-luha siyang umamin sa akin, pero pasensya ka na, Kuya Bono, kung hindi ko na masasabi dito kung anong pang-aabuso yon sa kanya noong bata pa siya.
Basta nauunawaan ko siya kung bakit nasuklam siya sa tito niyang yon. Nung dumating kami dito sa Egypt ay kaagad kong nakilala si Tita Ana, ang asawa ng tito ni Horus na umabuso sa kanya. Pero namatay na pala ito. Biyuda na si Tita Ana at may 3 siyang anak. Noong kapalagayan ko na ng loob si Tita Ana ay nagkwento ako sa kanya ng tungkol sa ginawa ni Horus sa akin. Nagkwento rin siya at ang sabi niya, "Baliktad tayo, Angela. Kasi ako ang gumahasa kay Ahmad noon. Natukso na rin siya sa akin tapos tinakot ko na kapag hindi niya ako pinakasalan ay ididemanda ko siya. Ayun, pinakasalan ako." Tita, nung kasal na kayo, hindi ka ba ginantihan? Hindi naman. Lalo na nung magkaanak na kami. Napamahal na rin ako sa kanya. Ganun po ba? Oo, Angela. Kaya kung ako sa'yo, pag-aralan mo na rin mahalin si Horus. Kalimutan mo na yung sama ng loob mo sa kanya. Para maging masaya ka sa piling niya, lalo na't kasal na kayo. Napakinggan ko na rin ang kwento ni Abiel. 3 beses pa nga, Kuya Bono. At wala akong maramdamang kahit konting galit kay Abiel. Sabi ni Jeline at Arian na mga kaibigan ko dyan, may kasalanan din naman daw si Abiel dahil nag-cheat daw siya sa relasyon namin. Para sa akin, hindi cheating yun. Kilala ko si Abiel at kung sana hindi ako na-rape, at babalik ako dyan at malalaman kong binuntis ni Abiel si Mikay, ay hindi ako magagalit. Kasi may malaking dahilan si Mikay kung bakit niya yun nagawa. Si Mikay, kahit anong gawin ko ay hindi ako makaramdam ng galit sa kanya. Ni hindi ko siya kayang husgahan kasi sa totoo lang hanga ako sa kanya. Mas matapang siya kesa sa akin. Dumaan kami ni Mikay sa parehong sitwasyon noong ang mami ko pa lang ang kasama ko at may sakit din siya pero wala akong nagawa para tulungan siyang gumaling. Samantalang si Mikay, nagawa niyang ibenta ang katawan niya para lang matulungan ang tatay niya. Hinahangaan ko siya, Kuya Bono, at naiinggit ako kasi sa kanya napunta ang pinakadakilang lalaking nakilala ko sa buong buhay ko. Maswerte si Mikay kasi ibinigay ng Diyos sa kanya si Abiel. Deserving naman ni Mikay si Abiel kasi tingin ko kay Mikay ay napaka-humble niya. Hindi siya marunong magtanim ng galit. Mantakin mo, ipinangalan pa niya sa baby girl niya ang pangalan ko. Gusto ko sanang matuwa sa bagay na yon, Kuya Bono, pero sa totoo lang nahihiya ako. Gayon pa man ay nangyari na ang lahat. At totoong masaya ako para sa kanila. At tanggap ko, Kuya Bono, na sila talaga ang magkatadhana. Sa ngayon ay okay naman kami ni Horus. Wala na rin akong galit sa kanya dahil nagiging responsable naman siyang asawa at ama. Nagtayo kami ng sarili naming maliit na kumpanya dito at sa awa ng Diyos ay okay naman. Hindi ko pa nakakausap si Abiel, Kuya Bono, mula noong ikasal ako. At gusto kong sunggaban ang pagkakataong ito para maghatid ng mensahe para sa kanya.
Ito po ang mensahe ko para kay Abiel. Abiel, gusto ko magpasalamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Kahit kailan na hindi ko makakalimutan ang mga yon. At pinagmamalaki kita kahit sa mga anak ko. Ikaw ay naging buhay na bayani sa buhay ko. At kung hindi dahil sa mga sakripisyo mo, wala sana akong narating. Abiel, alam mo naman ang mga pinagdaanan kong hirap sa buhay, di ba? Mula nung mawala si Mami, ikaw na ang kakampi ko, ang sandalan ko. At wala akong hinangad, Abiel, kundi ang isang araw sana, makabayad naman ako sa mga sakripisyo mo para sa akin. Kaya ako nangarap at nagsikap. At yung pag-a-abroad ko ay bahagi ng pangarap ko para sa ating dalawa. Para sana makaahon naman tayo. Para naman magkaroon ng reward ng mga paghihirap mo. Kaya lang may mga pangyayaring nagpabago sa lahat. Mga pangyayaring hindi ko naman ginusto sa maniwala ka man o sa hindi. Kung akala mo'y masaya ako nung kasal ko dahil sa mga pictures ko na nakita mo, nagkakamali ka. Ang in-upload ko lang ay mga pictures na masaya ako dahil sa utos ni Tita Bernadette na ngumiti naman daw ako sa camera. Hindi ko na lang in-upload yung mga pictures ko na malungkot ako dahil iniisip kong masasaktan ka rin lang kapag nakita mong malungkot ako dahil alam kong mahal na mahal mo ako. Mas pinili ko na lang, Abiel, na magalit ka sa akin. Mas kaya ng konsensya ko yun kaysa naiisip kong nalulungkot ka at naaawa sa akin. Nung makilala mo si Mikay, base sa kwento mong napakinggan ko, alam ko na kaagad na siya ang bigay ng Diyos sa'yo. Agad akong naging masaya para sa'yo noon sa bahagi ng kwento mong binalikan mo si Mikay at may baby na kayo. Napaluha ako sa parting yun, Abiel, kasi ang totoo, pinangarap ko ding magsilang ng sanggol na ikaw ang ama. Nung tumanggi ka na ipangalan ni Mikay sa akin ang baby niyo, nauunawaan kita. Nanliit ako noon at nasaktan pero naunawaan kita kasi ramdam ko na hindi talaga ako isang babae na pwedeng ipagmalaki. Deserve ko yun, Abiel. Deserve ko kung ikinahihiya mo ako. And I'm sorry kung naging ganun ako. Kung alam ko lang sana na gusto mo na simple lang ako, sabi mo pa, yung ayos na pawisan ako habang naglalaba, yun yung AP na gustong gusto mo. Sana hindi na lang ako nag-aral, Abiel. Sana hindi na lang ako nangarap. Para nanatili akong simple, pero minamahal mo. Kaso pinag-aral mo ako. Kaya akala ko gusto mo akong umangat at maging matagumpay at ginawa ko naman lahat para magtagumpay. Pero sa lahat ng pagsisikap ko, Abiel, ikaw ang nasa puso ko. Dahil gusto kong sa'yo ko ihandog lahat ng tagumpay ko. Pero hindi mo pala yun kailangan. Ayaw mo pala akong umangat. Sana nalaman ko agad noon pa. Oo, Abiel. Bilyones na ang pera namin sa bangko ngayon. Mayroon na kaming kulang 100 empleyado na ma'am ang tawag sa akin at nirirespeto ako. Pero alam mo,
walang kaligayahan dun. Dahil ang totoong kaligayahan ay nasa puso at alaala ko na lang. Yun ay noong magkasama tayo sa hirap, pero masaya pa rin. Ngayon ay puro masasarap ang kinakain ko. Karne ng baka, camel, lamb, at kung magugulay man ang kusinera namin ay broccoli, lettuce. Pero wala pa rin katumbas yung ligaya sa alaala ko noong magkasama pa tayo. Yung kakain tayo na dilis at kamatis ang ulam natin at nakakamay lang tayo. Pero may mangiti sa labi natin. Nakakamiss din yung inihaw na tuyo tapos tutubigan mo tsaka masasahugan ng dinikdik na bunga ng sampalok. Namimiss ko yun, Abiel. Namimiss kita. Hanggang sa pagtanda ko, maaalala kita kasi ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Hindi man tayo nagkatuluyan. Lubos pa rin ako nagpapasalamat kasi naging bahagi ka ng buhay ko. At maswerte ako, Abiel. Maswerte ako dahil naging bahagi ka ng buhay ko. Maraming salamat, Abiel. At hangad ko ang kaligayahan mo sa piling ni Mikhay at mga anak nyo. Sana isang araw magkita pa tayo at sana okay lang kung mayakap ulit kita. Hanggang dito na lang at mag-iingat kayo palagi. Nagbago man ang estado ng buhay ko. Pero ako pa rin to, Abiel. Ako pa rin si AP. Di kita malimutan sa mga gabing nagdaan. Ikaw ang pangarap, nais kong makamtan sa buhay ko ay ikaw ang kahulugan. Pag-ibig ko'y walang kamatayan. Ako'y umaasang muli kang makan. Kuya Bono, nabasa ko rin lahat ng comments sa story ni Abiel at nakita ko na may mga taong galit sa akin. Sila yung mga naawa sa akin noong unang bahagi ng kwento ko noong 2011. Hindi ko po kayo masisisi. Pero sa totoo lang po, hindi ko po ginusto ang mga nangyari. Tao lang po ako at wala po akong laban sa kapangyarihan ng tadhana. Wala pong dapat sisihin sa nangyari. Wala pong dapat sisihin kung hindi kami ni Abiel ang nagkatuluyan. Hindi po ako sumulat para linisin ang pangalan ko. Okay lang po sa akin kung may mga taong galit sa akin. Tanggap ko po yun kasi nagalit din ako sa sarili ko noon at sa totoo lang hindi ko nga kayang patawarin ng sarili ko noon. Pero sa pagdaan na rin ng mga araw at sa walang sawang pagdadasal ay natanggap ko na rin na ito talaga ang kapalaran ko. Sana po maunawaan nyo. At muli maraming salamat Kuya Bono at sa inyo ding lahat na nakinig sa kwento ko. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat. AP Angela Pauline. Ikaw pa rin ang hanap ng pusong ligaw. Ikaw ang patutunguhan at pupuntahan. Pag-ibig mo ang hanap ng pusong ligaw. Mula noon, bukas at kailanman. Mula noon, bukas
Sa atin mo ng mga shoutout, first two na nag-comment sa previous story natin dito sa Kahugot TV, ang story ni NC ay sina Kimberly Banataw at saka Chin Orteliano. Consistent talaga si Chin. Maraming salamat. Shoutout din kay Fernando Isguera, ganun din kay Girly Bentillo of Bahrain, Alvin Hugiad, Oliver Bascos, The Sisters, Ate Aubrey, Medjury, Ariel, Ate Len, Ruby at sa boss namin na si Ma'am Lizelle May. Shoutout from Giodelin Antonio. Shoutout also to Ronaldin Datugan, Lita Chodoro, Jay Chan, Habibi Balay of Kuwait. Shoutout also to Maribel Granel mula kay Floribel Cardenas. Princess Serena, shoutout sa'yo. Ivy Soriano. Also to Alona Tazo mula kay Jenaline Magora. Shout out to Leslie Tuliao, to HGH GGH of Dammam, Kingdom of Saudi Arabia. Ganoon din kay Rose Lanuza of Al-Asa, Kingdom of Saudi Arabia. Kay Jaylee Ramos at sa dalawang Junakis ko, that is from Susan Gazmanuel. Shoutout also to Romel Jane Lumakday, Balitbet of Kuwait, and also to Casey Lynn. Yan muna ang ating mga shoutout. AP, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento dito sa Kahugot TV. Sa kabila ng ikaw ay napaka-busy sapagkat isa ka ng entrepreneur, ay nakasingit ka o nakakuha ka ng pagkakataon na maihayag naman ang iyong side of your story. At maraming salamat dyan. I was deeply touched at talagang masakit ang nangyari sa inyo ni Abiel, but that's life, di ba? Let's move on. Ano pa nga ba? And thank you dahil natutunan mo ring matanggap ang iyong kapalaran. Ganun lang talaga siguro. At sana mga kahugot na sumabaybay sa love story ni na AP at Abiel ay matanggap nyo na rin. Maka mag-move on na rin tayo na ganun talaga ang tadhana. Tama ang sinabi mo, AP, na wala tayong lakas o laban against sa ating tadhana. At tama ang tita Ana mo na kalimutan mo na yung galit mo sa iyong asawa sa si Horus and upang ikaw ay lumigay sa iyong buhay. And I know you're happy now. Let's all move on. Ganun talaga. And of course, we are still very appreciative kasi yung mga memories mo kay Abiel ay talagang pinahahalagahan mo. And thank you also for being so proud of Abiel to the extent na pati sa mga anak mo ay kinukwento mo siya being the greatest person you have ever known. Maraming salamat. Let's all move on, kahugot. Masakit pero ganun talaga. And again, I'd like to thank you, AP, for sharing your story. Maraming salamat sa iyo. At sa lahat mga kahugot nating muling sumubaybay sa ating programa, maraming salamat. Muli tayo magkakarinigan para sa bagong kwentong hatid ng Kahugot TV, the Kahugot YouTube channel. Stay safe mga kahugot, stay healthy, and God bless us all.